Good morning mga karetro, no? Welcome to my vlog. And for today's vlog, ang gagawin natin ay re-repair natin tong brake light switch. Kasi pagka yun, muna natin yung motor. Yan, naka-on na. So kapag hinihila ko to, hindi na ilaw yung brake light rear dun sa motor natin. So siguro ang cause nito ay kinakalawang or walang contact. So yung iba, ang ginagawa, pinapalitan nila itong buong assembling nito at bumibili sila ng bago para ma-repair lang itong problem na to. So ako naman, medyo pricey yung brake light switch, and kung walang budget, kung kaya nyo naman gawin sa bahay, so why not, diba? So nga pala, no, so para walang mga sagabal yan, binaklas ko yung yung preno. So ito na yun, no? So nakuha na natin yung brake light switch. So ang gagawin natin ay di-disassemble na natin to. So first, tatanggalin natin tong parang pinaka-protective rubber niya dito sa itaas. Yan, teka lang. Yan. At kung mapapansin nyo, may makikita kayong dalawang contact. Yan, no? Parang ang tawag dito, copper, or basta yung contact niya. Yan. So dito sa side niya ay parang may mga clip. Yan. So tatanggalin natin yan, or ipupush lang natin ng screwdriver. Kung meron kayong screwdriver na maliit, pwede, tutulak lang siya, tapos hihilahin lang natin. So syempre kailangan, bago natin hilahin, papatayin muna natin ang motor, baka kasi magkaroon tayo ng short circuit. So ingat-ingat lang mga karetro, no? Yan. So pinatay na natin yung ating motor. And then pupush lang natin to. Yan. Pagka push, tatanggal na siya ng kusa. Kasi ito lang yung pinaka-clip niya eh. Yan. Isa. And then isa naman. Yan. So natanggalan natin yung dalawang contact niya, yung nagko-contact doon sa brake light switch. So yan, kung mapapansin nyo, madumi, no? Kinakalawang na din. Yan, no? Madumi na. And then gagawin natin, tanggalin natin to dito sa niya, parang cover niya. And then kung mapapansin nyo, yan, may bakal dyan. Tanggalin din natin tong parang pinaka, ay, tumalsik, sorry. yan, ulit, yan. Tandaan nyo yung kung ano yung tinatanggal nyo dun sa isang item or isang parts, para pagka binalik nyo, di kayo mahirapan, diba? So yun nga, no? Tanggalin na natin yan. So ito yung mahalaga mga karetro, no? Itong spring. So wag nyong iwawala to, mahalaga to. So itatabi lang natin sa safe place. Ito na yung problem, no, mga karetro, no? Kung mapapansin nyo yung pinaka parang push rod or yung bakal niya, kinakalawang na, ito yung nagko-contact dun eh. Yan. So parang kinain na siya ng putik tsaka kalawang. So ang gagawin natin, lilihain natin to sa pamamagitan ng liha. So meron akong liha na 800 yan. So kung wala naman kayong gantong 800, pwede naman 1,000 na liha or 500. So mura lang naman to sa hardware, so pwede kayong bumili. Siguro nasa 25 pesos yata to isa per isang pad. Yun, so lang tayo ng kapiraso. Yan. Tapos mag-start na tayo magliha mga karetro. Yan, no? Lumalabas na yung pinaka parang copper niya na siyang magiging contact dito sa dalawang to. Yan, lihain pa natin para matanggal, tsaka malinis na rin yung buong rod niya, or parang push rod kung tawagin.
tatanggalin natin yung mga putik. So ang ginagawa ko, pinapalibutan ko lang siya ng liha. Yan. Tapos babalutin nyo lang siya ng ganyan. Tapos hayaan nyo lang umikot, or paikutin nyo lang yung pinaka bakal, yung rod nya, para na sa ganon pantay yung pagkakaliha nyo, mga karetro. Yan. So liha lang, tsaga-tsaga lang. Malapit na tayo sa ating goal. Alright, so ito na, no? Ito na yung ating finished product. So napalabas na natin yung pinaka copper nya. Yan, para magkaroon siya ng contact dito sa dalawang ano na to, contact na to, na positive at saka negative galing sa battery. Kung susunod naman nating lilinisin is ito naman, yung dalawang contact na to. So gagamit ulit tayo ng liha na 800 para matanggal yung madumi rin na part na yun, no? So itong dalawang contact na to is lilinisin din natin para maganda yung pagkakalapat nya dun sa niliha natin na rod na may kasamang ano, copper. So linisin na natin, mga karetro. So yan, ano, malinis na siya. So ang gagawin natin ay i-assemble na natin ang buong ano, brake light switch ng ating motor. So assemble na tayo, mga karetro. Huwag niyong kakalimutan tong spring, ha. So ilalagay lang natin siya dito. Yan. Ito kasi yung naglalaro dun, eh. So mahalaga to, mga karetro, itong spring na to. Tapos ito yung pinaka ano niya, cover. So ito na, no, na-assemble na natin siya, mga karetro. So itatry na nating pagganahin itong ating brake light switch para malaman natin kung umiilaw yung ating brake light rear. Alright, so teka lang, kabit lang natin tong cover kasi ito para maproteksyonan yung ating ano, contact. Kasi ito kasing brake light switch is nasa ano, kasi nakakabit kasi siya sa pinakailalim ng mudguard. So kailangan nating siguraduhin i-seal or ibalik yung cover para hindi mapasukan ng tubig habang nagmumotor tayo or mapadaan tayo sa baha or umuulan, mga karetro. So try na natin, mga karetro. On na natin yung motor. So ilalabas ko lang to para makita ko kung gumagana talaga yung ating brake light switch. Yan. So hilahin ko lang to, then on ko na yung motor. So na-on na yung motor, no? Try na natin. So ito yung brake light switch yung ating nilinis. So ito yung ating tail light, brake light. So try na natin. So alright, so ito na, gumagana na siya, mga karetro. O diba? Sa simpleng paglilinis lang, nakatipid ka na. Tapos nakamenos ano ka pa, nakamenos gastos ka pa, 'di ba?